So mga tol, bukas na po magaganap ang bakbakan sa pagitan ni former world champion Mark Magnifico Magsayo versus Brian Mercado ng Ecuador. Gaganapin po yung laban na yan sa Long Beach, California, USA. Sa kakatapos lang po ng weigh-in, kapwa po nila nakuha ang weight limit sa nabagkasunduang timbang. Tumimbang si Mercado ng 134.4 pounds, habang tumimbang naman si Magsayo mga tol ng 133.8 pounds. Pinakita na nga po ni Magsayo mga tol ang trunk na susuotin niya sa laban bukas, at dedicated umano niya yan sa yumaong former world champion na si Israel El Magnifico Vasquez. Nakapareho ni Magsayo ng alias. Kung matatandaan kasi mga tol, namatay itong si Israel Vasquez nito lang mga nakalipas na araw dahil sa sakit na cancer. Kaya dedicated ni Magsayo ang laban na yan kay El Magnifico. Nakatatak pa nga ang pangalan ni Vasquez sa trunk ni Magsayo. So isang activity fight nga lang po ni Magsayo ang laban na yan. At next year, title eliminator na po ang laban ni Magsayo sa WBC kontra kay Eduardo Hernandez. At kapag nakalusot po dyan si Magsayo, ang sunod niyan, world title na kontra dito kay Usyaki Foster, ang kasalukuyang kampiyon sa WBC Super Featherweight. Bukod nga po kay Foster mga tol, target ding labanan ni Magsayo si Emmanuel Navarrete, ang kampiyon sa WBO Super Featherweight. Wika nga po ni Magsayo sa isang comment, kapag nagkasundo daw ang PBC at Top Rank, pwede daw mangyari ang laban niya kay Navarrete. Sa kabilang banda naman mga tol, bukas na po magaganap ang laban sa pagitan ni Murodjon Akhmadaliev kontra sa tinalo ni Casimero na si Ricardo Espinosa Franco. Paglalabanan po nila dyan ang interim WBA Super Bantamweight title. Kung sino ang mananalo dyan mga tol, siya na ang susunod na lalaban sa world title sa WBA Super Bantam. At ang may hawak nga po ng titulo sa WBA mga tol ay walang iba kundi si Naoya Inoue. Sa weigh-in nga po nila kagabi mga tol, tumimbang si Ricardo Espinosa Franco ng 121.5 pounds, habang tumimbang naman si Akhmadaliev ng 121 pounds. Makikita na kondisyon ang katawan ng dalawa mga tol at ready na sa bakbakan. Kung sakaling manalo si Akhmadaliev sa laban na yan mga tol, mukhang waiting na naman si Akhmadaliev kay Inoue. Dahil iba na naman ang gustong labanan ni Inoue mga tol pagkatapos ng laban niya kay Sam Goodman sa December 24. Ayon sa report mga tol, ang number 1 contender sa WBC na si Ray David Picasso ang next na target ng Top Rank para kay Inoue. Kaya mag-aantay na naman ulit itong si Akhmadaliev mga tol. Kating-kating na nga po si Akhmadaliev na makalaban si Inoue. Wika nga ni Akhmadaliev mga tol sa isang video, kinall out pa nito si Inoue. At ito po ang pagkakasabi niya. Inoue, stop ducking me. One fight, Uzbek power coming. Let's go, champ! Sa iba pang balita mga tol, napakaswerte nga po nitong bata ni Sean Gibbons na si TJ Duheny. Matapos po kasing matalo nito kay Naoya Inoue sa isang undisputed fight sa Super Bantam via stoppage sa round 7, kung saan sumuko itong si TJ Duheny kay Inoue. Naganap nga po yung laban na yan nito lang September, at sa latest update mga tol ay mapapalaban na naman ulit itong si TJ Duheny sa world title, pero hindi na sa Super Bantamweight division kundi aakyat na ito ng Featherweight division para sagupain ng kampiyon sa WBA Featherweight na si Nick Bull. Mangyayari ang laban na yan mga tol sa March 15 sa susunod na taon, nagaganapin sa Liverpool, England. Bukod dyan mga tol, kasado na din ang laban ni unbeaten WBO at IBF Intercontinental Lightweight Champion Keishon Davis. Makakalaban niya ang kampiyon sa WBO Lightweight na si Denis Berinchyk. Magaganap naman po yung laban na yan sa February 14 sa susunod na taon. Si Denis Berinchyk na may unbeaten record na 19-0, siya po yung tumalo kay Emmanuel Navarrete, kung saan pinaglabanan po nila ang bakanteng titulo sa WBO Lightweight. Nasilat nga po dyan si Navarrete mga tol, kaya bumalik si Navarrete sa Super Featherweight upang depensahan ang kanyang titulo kay Oscar Valdez nito lang nakalipas na linggo, at tagumpay na nanalo.